Noong gabi ng September 1, 2018, bandang 11:30 ng gabi, si Mr. Chen, isang sanitation worker sa Jiangyu City, lalawigan ng Sichuan, ay ginagawa ang kanyang karaniwang rota. Nagmamaneho ng truck ng basura at nangongolekta ng mga kalat sa gilid ng kalsada. Nang marating niya ang bahagi ng kalsada sa Wuzhou Agricultural Area, bigla niyang napansin ang isang bagay na nakahandusay ng nakadapa sa gilid ng kalsada. Hindi gumagalaw. Agad siyang bumaba ng truck upang tingnan kung ano yun. Sa malapitan, napagtanto niyang hindi yun isang bagay. Isa pala itong tao. Dahil madilim, una ay lalaki lamang ang kanyang natukoy. Ngunit habang mas lumalapit siya, kinilabutan siya nang makita na ang buong katawan ng lalaki ay balot ng dugo. Nakasuot ito ng pang-itaas, ngunit ganap na hubad mula baywang papapa at wala ni katiting na galaw. Sa matinding takot, napasigaw si Mr. Chen at agad tumawag sa pulisya. Ang kanyang pagsigaw ay nakatawag ng pansin ng mga residente sa paligid na lumapit upang tumingin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagpadala ang Jiangyu City Police ng mga pulis at paramedic sa lugar. Gayunpaman, naunang dumating ang emergency team at kinumpirma na patay na ang lalaking biktima. Pagdating ng pulisya, pinalayo nila ang mga tao at sinimulan ang proseso sa crime scene. Sa kanilang paghahanap, natuklasan nila ang ikalawang bangkay, isang babae na nasa mga palumpong malapit sa kalsada. Tulad ng lalaking biktima, siya rin ay bahagyang hubad. May suot na pang-itaas, ngunit walang anumang kasuotan sa ibabang bahagi ng katawan. Matapos dalhin ang dalawang bangkay para sa pagsusuri, bumalik ang pulisya sa lugar upang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa damuhan sa gilid ng kalsada, nakakita sila ng ilang rolyo ng toilet paper, ngunit walang anumang identification o personal na gamit na makapagsasabi kung sino ang mga biktima. Sa sandaling yon, isang lalaking nagpakalalang saksi ang lumapit sa pulisya. Apelyido niya ay Lee at nakatira siya sa mismong tabi ng lugar ng insidente. Bandang 11:00 ng gabing yon, naghahanda na raw siyang matulog nang makarinig siya ng marahas na komosyon sa labas. Kasabay ng isang lalaking sumisigaw sa lokal na dialekto, "Tumakbo ka, pag tumigil ka, pagpuputol-putulin kita." Dahil dito, lumabas si Lee upang silipin ang nangyayari. Pagdating niya sa kalsada, nakita niya ang isang lalaking may hawak na itak na humahabol sa isa pang lalaki at paulit-ulit itong hinahataw. Dahil sa matinding takot, hindi siya lumapit at sa halip ay nagtago sa mga palumpong habang pinapanood ang pangyayari hanggang sa matagpuan ni Mr. Chen ang mga bangkay at tumawag ng mga pulis. Saka lamang naglakas loob si Lee na lumabas mula sa kanyang pinagtatakuan. Nagbigay rin si Mr. Chen ng isa pang mahalagang detalye. Nang dumating siya sa lugar upang magwalis, nakita niya ang isang lalaking nakasquat sa tabi ng bangkay ng babae habang naninigarilyo. Nang mapansin siya ng lalaki, sinigawan siya nito at inutusan siyang umalis. Dahil labis nang natakot mula sa nakita niyang bangkay ng lalaki, agad na umalis si Mr. Chen. Pagkatapos nito, nakita niyang sumakay ang lalaki sa isang pulang sasakyan at mabilis na umalis. Ayon kay Mr. Chen, ang lalaki ay mukhang nasa early 30s. Nagsasalita ng lokal na dialekto at malamang ay residente ng lugar. Hindi niya nakita ng malinaw ang plaka ng sasakyan, ngunit tiyak siyang kulay pula ito. Sa puntong yon, biglang naalala ni Lee ang isa pang mahalagang detalye. Habang papatapos na ang pag-atake, may isang puting SUV na nakaparada sa harap ng lugar at umalis na minamaneho ng hindi niya nakilalang tao. Agad na naghanap ang pulisya at hindi nagtagal ay natagpuan nila ang puting SUV sa isang gilid na kalsada. Humigit kumulang 1,000 feet mula sa pinangyarihan. Umaandar pa ang makina ngunit wala na ang driver. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, sinalubong sila ng matapang na amoy ng dugo. Ang likurang upuan ay basang-basa ng dugo at sa ilang bahagi ay patuloy pa itong tumutulo. Sa loob ng sasakyan, nakakita ang pulisya ng isang handbag ng babae, isang paris ng sandalyas ng babae, isang paris ng rubber shoes ng lalaki at isang underwear ng babae. Batay sa mga ebidensyang ito, teorya ng pulisya na malamang dito naganap
ang pangunahing krimen. Pinaniniwalaan na ang lalaki at babae ay nagtatalik sa loob ng sasakyan nang sila ay matuklasan at doon sila inatake, sinagsak at pinagtataga ng salarin. Sa loob din ng sasakyan, natagpuan ang isang driver's license at 2 national ID card. Ayon sa driver's license, ang may-ari ng sasakyan ay si Ding Xiaofang, 40 years old, isang lokal na residente. Samantala, ang ID ng babae ay nakapangalan kay Gu Qiangxiang, 31 years old, isa ring lokal na residente. Ipinakita ng forensic report na kapwa nagtamo ng mahigit 20 saksak at taga ang parehong sina Xiaofang at Qiangxiang. Ang mga sugat ni Xiaofang ay karamihan na sa likod, samantala si Qiangxiang ay pangunahing nasaksak at nataga sa dibdib at tiyan. Pinaka nakakagulat, ang ari ni Qiangxiang ay labis na sinaksak at napunit at ang kanyang mukha ay tinaga ng matindi hanggang sa hindi na ito makilala. Mabilis na na-traced ng pulisya ang pulang sasakyan gamit ang mga traffic surveillance camera at natukoy ang plaka nito. Ang may-ari ay si Wen Jihue, 37 years old, isang lokal na residente at higit sa lahat, siya ang asawa ng biktimang si Qiangxiang. Ipinakita ng CCTV footage na hindi nagtangkang tumakas si Jihue. Pagkatapos umalis sa pinangyarihan, diretso siyang umuwi. Bandang 3:00 ng madaling araw noong September 2, nagtungo ang pulisya sa bahay ni Jihue at siya ay inaresto. Sa harap ng mga pulis, ang lalaking pumatay ng 2 tao ay lumitaw na hindi pangkaraniwang kalmado. Gayunpaman sa interogasyon, itinanggi niya ang lahat at iginiit na buong araw siyang nasa bahay at hindi kailanman lumapas. Ipinagtanggol din siya ng kanyang ama. Sinasabing mabait ang kanyang anak at hindi kailanman makakagawa ng ganitong bagay. Kahit na ipinaliwanag ng pulisya na ang tapat na pag-amin ay maaaring ikonsidera para sa mas magaan na parusa, patuloy pa rin niyang itinanggi ang krimen. Dahil dito, napilitan ang mga investigador na magbago ng taktika. Sa isinagawang pisikal na pagsusuri, natuklasan nila ang ilang sariwang sugat sa kanyang leeg at mga gasgas sa kanyang mga braso. Nang harapin siya sa ebidensyang ito, nagsimulang mataranta si Jihue. Matapos ang mahabang katahimikan, inamin niyang ang mga damit at sapatos na suot niya noong pag-atake ay nasa itaas ng bahay. Ngunit nang matagpuan ito ng pulisya, lahat ay nalabhan na. Wala nang nakikitang bakas. Sa huli, natuklasan ng forensic team ang dashcam sa sasakyan ni Jihue. Bagamat luma ay naitala ang buong pangyayari ng pagpatay niya sa 2 biktima. Nang ipakita kay Jihue ang video kasama ang iba pang ebidensya, tuluyan siyang nanahimik. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay umamin siya at isinalaysay ang lahat ng nangyari. Si Jihue ay nagtatrabaho bilang driving instructor sa isang lokal na paaralan. Hindi tulad ng maraming mainitin ng ulo na instructor, kilala siya bilang isang maamong tao. Matyaga, masipag, palaging nakangiti at malawak na kinikilala bilang isang mabuting tao. Kaya ano ang nagtulak sa isang tulad niya upang maging mamamatay tao? Nagsimula ang lahat sa relasyon sa pagitan ng kanyang asawang si Qiangxiang at ni Xiaofang. Ayon kay Jihue, hindi niya sinasadyang natuklasan na labis na malapit ang kanyang asawa kay Xiaofang. Nang siyasatin niya ito at malaman na may asawa na si Xiaofang, hindi niya ito gaanong pinansin. Kalaunan, sa pagpapakilala mismo ng kanyang asawa, naging magkaibigan pa sila ni Xiaofang at madalas silang tatlo na sabay-sabay kumain sa labas. Sa katunayan, matagal nang napapansin ng mga kaibigan ni Jihue na may nararamdaman si Xiaofang para kay Qiangxiang. Ngunit dahil sa paggalang at pag-aalinlangan, walang nagsalita. Si Jihue mismo ay walang napansing kakaiba at patuloy na itinuring si Xiaofang na parang kapatid. Unti-unti, napansin ni Jihue na mas madalas nang umuuwi ng gabi ang kanyang asawa at sa bawat pagkakataon, si Xiaofang ang naghahatid sa kanya. Nagsimulang tumindi ang kanyang hinala. Ngunit dahil ang kanyang asawa ang pangunahing kumikita para sa pamilya, siya ang nag-aasikaso ng bahay habang ang asawa ay naghahanap buhay, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata. Kahit may hinala siya ng pagtataksil, hindi niya ito kailanman nasaksihan ng personal. Nagpatuloy ang ganitong pamumuhay sa mahabang panahon. Maraming beses niyang gustong harapin ang kanyang asawa
at alamin ang katotohanan. Ngunit tuwing naiisip niyang nasa kamay ng kanyang asawa ang lahat ng kontrol ng pananalapi, nawawala ang kanyang lakas ng loob. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na nagiging paranoid lamang siya. Sa harap ng posibilidad ng pagtataksil, ipinapakita ni Zihui ang likas na ugali ng isang maamong lalaki. Mas piniling magduda sa sarili kaysa ilantad ang katotohanan. Noong araw ng insidente, sinabi ni Cheng Cheng sa kanyang asawa na makikipagkainan siya sa bahay ng isang kaibigan sa Mianyang at hindi na kailangang magtabi ng pagkain para sa kanya. Hanggang alas 10 ng gabi ay hindi pa rin ito umuwi. Nang makita ni Zihui na tulog na ang kanyang mga magulang at anak, nagpasya siyang magmaneho upang sunduin ang asawa. Wala pang 2 kilometro ang layo mula nang umalis siya ng bahay nang mapansin niya ang isang puting SUV na nakaparada sa isang gilid na kalsada sa tapat. Kamukha ito ng sasakyan ni Xiaofang. Agad siyang lumiko, lumapit at nakumpirmang iyon nga ang SUV ni Xiaofang. Naging magulo ang damdamin ni Zihui. Gusto niyang sugurin ito at humingi ng paliwanag, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sinabi niya sa sarili, kung nasa loob ng sasakyan ng asawa niya at si Xiaofang, makikipagdiborsyo siya bukas. Kung wala naman ang kanyang asawa roon, babatiin niya si Xiaofang at pupuntahan upang sunduin ang kanyang asawa. Bumaba siya ng sasakyan at tahimik na lumapit sa puting SUV. Nang makita niya ang isang rolyo ng toilet paper sa tabi ng pinto ng sasakyan, agad na nagsapi ang kanyang likas na pakiramdam bilang isang lalaki na may mali. Bigla niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang bumungad sa kanya ay si Cheng Cheng na nakapatong kay Xiaofang. Ang dalawa ay nasa gitna ng pagkikipagtalik, umuungol ng hindi mapigilan. Nang biglang mabuksan ang pinto, nataranta si Cheng Cheng at mabilis na bumaba kay Xiaofang kahit hindi pa naisusuot ang kanyang pantalon. Si Xiaofang naman ay dali-daling hinila pataas ang kanyang pantalon. Sa eksenang yun, agad na naunawaan ni Zihui ang lahat. Ipinagkanulo siya ng kanyang asawa at naghanapan ng kasabikan sa pagkikipagtalik sa loob ng sasakyan malapit sa kanilang bahay. Sa harap ng hayagang pagtataksil, tuluyang nawalan ng kontrol si Zihui at paulit-ulit na sinuntok si Xiaofang. Lumaban naman si Xiaofang. Habang tinatanggap ang mga suntok nang hindi man lang naisusuot ang kanyang salawal, inabot niya ang likurang upuan, kinuha ang isang itak at sinubukang tagain si Zihui. Ang kilos na yon ang tuluyang nagpasiklab sa matinding galit ni Zihui. Sa kalagayang wala na sa sarili, nag-agawan sila Xiaofang sa labas ng sasakyan. Matapos ang ilang sagupaan, nakuha ni Zihui ang kalamangan, naagaw ang itak at walang habas na tinaga si Xiaofang. Samantala si Cheng Cheng ay nakaupo pa rin sa loob ng kotse, nanginginig sa matinding takot. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan ito. Binuksan ang pinto sa kabilang panig ng SUV at tumakbo palayo. Nang makita ni Zihui na tumatakbo palayo ang kanyang asawa, siya na nasa kalagayan pa rin ng matinding pagkahibang ay agad na humabol dala ang itak. Hindi pa nakakalayo si Cheng Cheng nang matisod ito sa mga halaman sa gilid ng kalsada at bumagsak, kaya't naabutan siya ni Zihui. Dahil wala ng takas, gumuho si Cheng Cheng. Umiiyak at nagmamakaawa ng kapatawaran. Sinasabing alam niyang mali ang kanyang ginawa. Ngunit tuluyan nang nawala ng kontrol si Zihui. Pula sa galit ang kanyang mga mata, hindi niya na naririnig ang pagsusumamo ng kanyang asawa. Itinaas niya ang itak at paulit-ulit itong pinagtataka. Sa gitna ng matinding galit, nang makita niya ang hubad na ibabang bahagi ng katawan ng kanyang asawa, direkta niyang sinaksak ang ari nito at pagkatapos ay 2 beses pang tinaka ang mukha. Samantala, buhay pa si Xiaofang. Nang makita niyang tumakbo palayo si Zihui, gumapang siya papunta sa upuan ng driver at sinubukang tumakas. Matapos iligpit si Cheng Cheng, napansin ito ni Zihui at agad na hinabol ang sasakyan. Nang maabutan, kinaladkad niya si Xiaofang palabas ng SUV at 2 pang beses itong sinaksak sa dibdib. Pagkatapos ng lahat, tila unti-unting natauhan si Zihui mula sa kanyang pagkapaliw. Umupo siya sa lupa, sunod-sunod na nagyoyosi.
Makalipas ang ilang sandali, kalmado siyang nagmaneho pa uwi at nilabhan ang lahat ng damit at sapatos na may dugo. Matapos niyang isalaysay ang lahat ng nangyari, tila wala ng emosyon si Zihue. Alam niyang ang pagpatay sa 2 tao ay nangangahulugang kailangan niyang bayaran ito ng sarili niyang buhay. Ang hindi niya inaasahan gayunpaman ay ang nangyari sa labas ng bilangguan. Maraming tao ang humiling ng clemency o magaan na parusa para sa kanya, kabilang na ang kanyang biyanan, ang mismong ama ni Chieng-Chieng. Sa mata ng ama ni Chieng-Chieng at ng 488 na taga-baryo mula sa bayan ni Zihue, isa siyang mabuting tao. Nang malaman nila ang kaso, handa silang lahat na humarap upang humiling ng pagbawas ng parusa para sa kanya. Hindi lamang tumanggi ang ama ni Chieng-Chieng na igiit ang parusang kamatayan laban sa manukang, kundi sumama pa siya sa 488 na taga-baryo sa pagpirma at paglalagay ng fingerprint sa isang petisyon na humihiling sa korte sa ngalan ng buong baryo, bata man o matanda, na ikonsidera ang kahilingan para sa awa kay Zihue. Bilang isang simpleng tapat na magsasaka, nauunawaan ng ama ni Chieng-Chieng na mali ang pagpatay, ngunit nais niya pa ring bigyan si Zihue ng pagkakataon sa pagtubos o pagbabago. Naniniwala siya na sa kasong ito, hindi lamang ang kanyang manugang ang may pananagutan, may kasalanan din ng kanyang anak na si Chieng-Chieng. At ito pa nga ang unang nagkamali at gumawa ng kasalanan. Ngunit anuman ang naramdaman o ginawa ng pamilya, nananatiling hindi nagbabago ang katotohanan. Nakapatay si Zihue ng 2 tao. Ang batas ay patas. Sa huli, matapos ang paglilitis, si Zihue ay hinatulan ng kamatayan na may 2 taong reprieve o palugit. Pinatay ni Zihue ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito dahil sa pagtataksil na nasaksihan niya mismo. Isang realidad na humantong sa isang malupit na wakas, mga buhay na nawala at mga hatol na hindi na maibabalik. Kapag bumagsak ang itak, hindi lamang ang biktima ang namamatay. Kasama ring namamatay ang kinabukasan ng pumatay. Gayon din ang sakit na pasan ng mga naiwan. Maaaring masira ang mga pagsasama. Maaaring magbago ang puso ng tao. Ngunit kailanman ay hindi kailanman pinahihintulutan ng batas at anong batayang moralidad ang sinuman na maging hukom, horado at berdugo sa iisang pagkakataon. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Ano ang masasabi niyo sa kaso nito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. I-on ang notifications para hindi niyo ma-miss ang aking mga pinakabagong upload. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!